Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! At bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nag-subscribe at nag-comments. Maraming salamat sa inyo, at sa hindi pa naka-subscribe dyan baka naman binato niya ang telepono sa kanyang kama habang sinusumpa niya ang kanyang mga kaibigan ng malakas na nagsimula siyang magtapos na hindi niya kailangan ng mga kaibigan at nabigyang katwiran nito sa pagsasabing ang buhay ay sinadya upang maging live mag-isa lang siya. Kumukulo sa galit habang inaalala ang kay San. Pagbabanta na papatayin siya kung sakaling makita nila ang bawat isa. Iba na naman yung na kung sakali bumangga ulit sa mga kaibigan niya, papatayin niya. Lahat sila sa Imperial Hotel Department head-on ay pinapayagan na. Pumasok sa kwartong, yumuko siya sa taong nasa loob. Harap niya at ng taong ito. Inamin niyang nakalabas siya ng kabilang mundo. Sagot ni Safer Sang-chul na siya nga. Swerte lang, nag-comment si Ma Junior na ang medyo mahirap ang ikatlong round at siya. Tinanong si Sang-chul kung ayos lang ba siya. Sang-chul mapagpakumbaba na sumagot na marahil. Nang hina kasi ang halimaw na tumulong sa kanya upang hindi maguluhan. Nagtanong si Rock tungkol sa Sanjia level at sagot ni Class Sang-chul na siya ay isang knight sa level 11 ay ibinahagi din niya yon. Kalevel niya si Sirin Hee. Idinagdag na si Arin ay isang summoner class gun. Nagkomento si Rock na ito ay kamanghamanghang. Lalo na't hindi ito pangkaraniwang klase. Ipinahayag ni Sanal na nagulat siya bilang ibinahagi niya ang kwento na pagkatapos pagbabago ng klase ni Ain, nagpatawag siya ng mga engkanto at cast detective shields ang kanyang ipinahayag na ito ay salamat sa kanya na siya ay maaaring manghuli ng ligtas sa Rock. Kinikilala na ito ay mahusay yun Rock. Inutusan siya na panatilihin ang isang malapit relasyon sa aktres at iminungkahi na malaya siyang makipag-date sa kanya bilang mabuti. Sang-chul ay naguguluhan sa pamamagitan ng gun rocks. Suggestion gun, ipinaliwanag niya na siya lang. Sinasabi na ang pakikipag-date ay nagpapadali sa hulihin ng ibang kahinaan. Nilinaw niya na hindi niya ibig sabihin na kumanta si Cho dapat seryosong makipag-date sa kanya. Sang-cho may suot na hindi tiyak na ekspresyon na nagtatanong kung dapat niyang ituloy ang isang romantikong natawa ang relasyon sa kanya ni Gun Rock dahil matagal na niyang hindi nakita. Sang-chul naguguluhan. Gunner, nilinaw yon. Hindi kailangan ng Sang-chul para gawin ito. Lalo na kung nakakagulo kumanta. Nabuhayan ng loob si Chil at nasabi yon. Walang nararamdaman si Ain para sa kanya. Anyway, nag-inquire si Gun Rock kung bakit Sangi. Iisipin na kapag siya ay maaasahan at paliwanag ni Manly Sang-chul na si Ain nagpapanatili ng isang propesyonal na relasyon kasama niya sa pagtawag sa kanya ng Mr. Bodyguard. Change the topic. Gun Rock humingi ng urgent report na kumanta. Kailangang ibigay ni Chul sa kanya ang kanyang nakakagulat report na nagsimula kay Sang-chul. Humihingi ng paumanhin sa Gun Rock. Tanong ni Gun Rock sa kadahilanang ipinaliwanag iyon ni Sang-chul. Nabigo siyang tuparin ang mga utos sa tulungan ng itim na scythe pati na rin ang pagbagsak upang ihatid ang mensahe na siya ay ipinagkatiwala kay Gun Rock. Pinaghihinalaan yon. Mayroong isang wastong dahilan para dito. Nagsimulang magsalita si Sang-chul. Sang-chul patuloy na pinunan ang Gunner ng mga detalye. Habang nakikinig si Gunner, may sensinang iniisip ni Gunner na ang banal na parusa makapangyarihan at nakumpirma kung itim na karit. Pinatay ito sa anyo na kumpirma na itim. Natalo ng scythe ang kalaban gamit ang overwhelming skill na parang alam na niya. Paano manalo? Senil ipinahayag yun Black Scythe tila isang tao na hindi kailangan ng tulong. Gun nagsimulang isipin yon ni Rock. Ang itim na scythe ay may higit pang mga estatistika. Napakalakas ng kanilang imahinasyon na siya nahihiya sa sarili sa pag-iisip na malakas siya sa dilim. Knight's Rune na seryoso siya. Expression habang naisip ang makipagkita. Black sad kung pwede, sabi ni Gun Rock.
Sang Chol na dahil ang kanyang mga dahilan ay valid, hindi siya mananagot. Sang humingi ulit ng tawad si Chol. Gunner itinaas ang paksa tungkol sa thugs at ang katayuan ng pagsubaybay sa kanila. Paliwanag ni Sang Chol na kunwari na ang palayaw na bata lalaki ay isang tunay na pangalan. Mayroong 12 ng mga taong may parehong pangalan sa kanilang kabuuan. Bansa, nagpatuloy si Sang Chol na kung sila ay ipagpalagay na siya ay nasa kanyang 20s at ay naninirahan sa kaluluwa, ito ay pinakipot. Sa 5 tao tinanong ni Gunrock ang location. Sang Chol ang sumagot na ito aabutin ng 1 buwan upang matukoy ang tahanan. Address ng mga taong yon si Junior Rock. Bahagyang disappointed na ang mga thugs ay hindi mahahanap hanggang pagkatapos ng ika-4 na round. Kinumpirma yon ni Sang Cha at nagpahayag na hindi na kailangang magmadali dahil meron sila ang oras. John Rowe tinanong kung magkano gold Sang Chol na kolekta. Sang Chol ibinunyag na siya ay may 10,000 ginto. Gunrock sinabi kanya na nasa kalagitnaan na siya at inutusan siyang matutunan ang kasanayang tinatawag pagsubaybay na mabibili mula sa mamili ng 2,000 gintong. Sagot ni Sang Chel, may nauunawa ang sanhil na alala sa ipaalam Gunrock na noong nakaraang buwan ang shareholder ay bumili ng malaking halaga ng stock sa kanyang kumpanya. Gunner nilinaw sa anong company Sang Chol ang nauukol. Ipinaliwanag ni Sang Chol na ito ay Langit Demonyo Consulting, ang kumpanya sa nakasalukuyang tinututukan ng direktor. Hiningi ni Gunrock ang porsyento ng mga stock na binili noon. Paglalantad nito kumanta si Chio ay nagbabala sa kanya na huwag. Nagulat at sumagot na ito nga isang napakalaki 31%. Hindi maisip ni Gunrock ang nag-iisang tao ay bumili ng 31% ng kinumpirma at inamin ng stock. Sanjia na nagdududa pa siya sa kanyang mga mata nang siya nakita ko sa monitor si Gunrock. Natupok ng kanyang mga iniisip, makalangit na demonyo. Ang pagkonsulta ay may market value na 900 bilyon isang, so 31% means na ang tao nag-invest ng 280 bilyon isa. Hindi niya kaya naniniwala na ang isang tao ay may ganoong halaga ng pera. Nagsimula siyang magtaka kung ito ay isang taong mayaman na hindi niya kilala o maaaring isa ito sa kanya. Ginagawa ng magkapatid na inabot niya ang kanyang cellphone. Pinaghihinalaan niya na ang taong namuhunan ng napakalaki 31% gustong kunin bahagi sa ang pamamahala na tinanong niya kumanta Chol para sa mga detalye ng contact ng shareholder. Samantala may isang tao nakahiga sa kama habang sinusuri ang kanyang cellphone. Nito ay Ryumin. Alam niya na yon. Tungkol sa oras na hahanapin siya ni Ma X-Rock. Nilabanan niya ang pag-abot muna sa iligtas ang mukha bilang shareholder lahat ng Biglang pumasok si Oni sa kwarto niya habang humihingi ng kanyang kasalukuyang antas dahil siya nagulat siya nang hindi sinasadyang nalaglag niya ang kanyang phone sa mukha niya. Tinanong niya kung bakit si Wonnie. Pagtatanong sa labas ng Blue, paliwanag ni Wonnie na may isang bata na umaarte na ganyan siya, mataas at makapangyarihan at patuloy na nagyayabang. Napakataas ng level ng kapatid niya. Way ranted na pinagtatawanan nila siya ng sinasabi na ang kanyang kapatid ay nasa level 11 at may klase. Si Ryan ngumisi nang marinig niya ang level at panatag Wonnie na mas mataas siya kaysa doon. Tapos tinanong ni Wonnie yung level niya. Tumigil sandali para mag-isip ng kung ano dapat niyang sabihin sa kanya na nag-aalala siya na kung sinasabi niya sa kanya ang katotohanan na maaari itong maging hassle sa maraming paraan. Sinagot niya yon. Nasa level 12 na siya at tumingin si Wonnie sa kanya na may malalim na paghanga at tinanong kung siya may level masyado. Sinagot si Ryan syempre na ikinatuwa ng kanyang kapatid na malaman yung klase niya. Sinabi niya sa kanya na secret lang yon. Ang isa ay baliw at sinabi sa kanya na mayroon. Walang lihim na sinabi sa kanya ni Kuya Ryan na mayroon at dapat niyang makuha sa labas dahil marami pa siyang matutulog. Nakapout si Oni nang lumabas siya ng kwarto. Sinara ang pinto at tinanggap ni Ruman ang tawag na kanina pa niya hinihintay.
Sinagot ang telepono at tinanong kung sino. Pagtawag sa kanya ng taong nasa linya, nagpakilala bilang CEO ng Makalangit na Demonyo Consulting Gunrock. Ito ay tulad ng inaasahan niya ang plano niyang dumating. Off bilang walang muwang dahil mas lalo siyang tumingin. Parang pushover ang dami niyang mahuhuli. Siya off guard. Gunrock na kumpirma sa kanya kung nag-invest si Ryan sa company niya noong nakaraang buwan. Sumagot si Ryan at tinanong kung merong problema. Gunner ipinaalam sa kanya yon. Dahil doon siya ang naging pinakamalaki shareholder ng Makalangit na Demonyo Consulting. Kaya gusto niyang makilala ang investor sa taong ipinahayag niyang gustong imbitahin. Ryan, sa isang pagkain pumayag si Ryumin Gunrock. Iminungkahi na magkaroon ito sa Biyernes ng parehong linggo, pero alam ni Ruman Yunan. Mahalagang araw para makuha ang rune ng inner mga kaisipan. Sagot niya na siya may plano na sa Friday pero kaya niya go on Saturday. Pumayag si Gunrock dito at natapos ang usapan nila Ryumin. Inaasahan tawag ni Gunrock dahil pagkatapos ng lahat siya itinatag ang Heavenly Demon Consulting sa makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama, at dahil na walang paraan na siya ay tinatrato ang isang pangunahing shareholder niyan. Kumpanya. Mahina. Ruman ngumiti bilang siya binalak kumuha ng ilang rune bago magkita. Gunrock, isang business partner para sa matagumpay na nakuha ang pagsasamantala.